dito sa langit ang Dios nagtanaw sa mga tao aron pagsusi kung aduna bay palamo nga nisimba kaniya. O karon maiso diri ta sa pulong sa Ginoo, maiso Mateo 4:4 dili mabuhay ka sa panaman ko dili matagpulo usab ka gisulti sa Dios. Sige ta ka Litson karon gani ta ka Litson kay 500 na kilo na. Kanan lang kita ni sa namo. Dios labatan to Ginoo mo iso ay mo palapit ka umpa kay mahay plan ko din mo klakaw tarong din mo kaday sa Ginoo din mo ka kuan na. O karon atong pabinaw ng iyang mapulong may isaon atong yata sa atong pastor Dante sa Rudo. Hallelujah, may buntag sa tanan. May buntag sa atong buhing Diyosan. Ngayon, amen. Isa malipayon karon. Amen. Salamat sa Ginoo nga matag-usa nato malipayon ta nga miday umuday sa atong buhi nga Dios mga igsoon. So, salamat ug dako sa Ginoo tungod sa iyang pagkamaayo. No, sa akong kinabuhi. Maayo kayo ang Ginoo. Mga igsoon. Nagtuo ko nga ang Ginoo maayo usab diha kaninyo. Amen. Amen. Salamat sa Ginoo mga igsoon. He is our kinsman redeemer. Lord Jesus Christ is our kinsman redeemer. So ganina ang kanta na ingon, let us more, no? Aware. Dapat aware ta sa presence ni Lord. Kay ang pulong sa Ginoo nagaingon man, for where 2 or 3 gathering in my names, I will be there in your midst. 2 or 3. Ano siya, duha. So, aniata ka nang dali, sobra ta sa duha, sobra po ta sa tulo. So, atong i-expect, no, nga ang presence ni Lord na agyod karon ning takna sa kabuntagon. Amen. So, dili ta maglangay mga igsoon. Ari ta sa Book of Nehemiah, chapter 1. Ato ning basahon ang whole chapter 1 to chapter 2. Kupanilang ko ninyo para makuha na to ang sugilanon o ang istorya ni Nehemiah. Mao kini ang mga nabuhat ni Nehemiah na anak ni Hikalias. Nahingawa si Nehemiah sa Jerusalem sa bulan sa Kislev sa ika-20 nga tuig sa paghari ni Artaxerxes. Samtang dito ako sa Susa, ang ulohang syudad, si Hanani nga usa sa akong mga igsuon nga abot uban sa pipila ka mga tawo gikan sa Juda. Gipangutana ko sila bahin sa mga Hudiyo nga nahiuli gikan sa pagkabihag ug bahin sa Jerusalem. Sila mitubag kanako nga kadtong nahiuli gikan sa pagkabihag nagkalisod-lisod og gibiay-biay. Guba gihapon ang kuta ug ang mga ganghaan sa syudad sa Jerusalem sukad pa sa pagsunog niini. Verse 4. Sa pagkadungog ko niini, milingkod ako ug mihilak ug nagbangutan ako sa pipila ka adlaw. Nagpadayon ako sa pagpuasa ug sa pag-ampo ngadto sa Dios. Ingon ako, O Ginoo, nga Dios nga naa sa langit, gamhanan ka ug Dios nga gikahadlukan. Matinumanon ka gayud sa kasabutan ug nahigugma ka ni adtong nahigugma kanimo ug nagtuman ka sa imong kasubuan. Tan-awa ako ug patilinghugi ang pag-ampo nga adlaw ug gabi gihimo niining imong alagad alang sa imong mga alagad ang katawhan sa Israel. Pasayloay taon kami sa among mga sala kanimo. Ako ug ang akong mga katigulangan nakasala. Dawtan kami mga binuhatan ug wala namo tumana ang mga sugo nga gihatag mo kanamo pinaagi sa imong alagad nga si Moses. Hinumdumi ang imong giingon kaniya kun dili kamo magmatinumanon pati buloagon ko kamo ngadto sa ubang katawhan. Apan kun mubalik kamo kanako ug tumano ninyo ang akong mga sugo bisan pag magkatibulaag kamo ngadto sa layo kaayong mga dapit tigumon to kamo ug dad-on ngadto sa dapit nga akong gipili diin adto kamo magsimba kanako. Imo silang mga alagad ug katawhan nga imong giluwas pinaagi sa imong gahom. O Ginoo, pamatia ang pag-ampo niining imong alagad ug sa uban mong mga alagad nga nagpasidumog kanimo. Itugot
nga magmalampuson ako niining adlaw ug hinaot unta nga kahimut-an ako sa hari. Niining higayuna ako mao'y tigtagay og bino sa hari. So si trabaho ni Nehemiah is he was a cupbearer, no, sa usa ka hari. Cupbearer siya, tigtagay siya. Sa chapter 2, miadto si Nehemiah sa Jerusalem. Unya sa bulan sa Nisan sa ato pa sa mga upat na kabulan ang milabay sa ika-20 nga tuig sa paghari ni Artaxerxes. Samtang gitagayan ko siya bino, nakita niya nga subo ang akong panagway. Busa giingnan ako sa hari, nganong subo man ang imong panagway nga dili ka man unta masakiton? Unsa may imong gikasub-an? Nahadlok ako pag-ayo o gitubag ko ang hari. Hatagan ka unta o kamahalan og taas nga kinabuhi. Nasubo ako kay ang syudad diin ilubong ang akong katigulangan. Naggunob na og nasunog ang mga ganghaan niini. Unya giingnan ako sa hari. Unsa may buot ihangyo mong ihangyo kanako? Busa nag-ampo ako sa Dios nga naa sa langit o giingnan ako sa hari kung giingnan ko ang hari kung muoyon ka kamahalan ug kung maluoy ka kanako tuguti ako sa pag-adto sa Juda sa syudad nga gilubngan sa akong katigulangan aron ako kining tukuron pag-usab. Ug miingon ang hari samtang diha sa tupad kaniya ang reyna magdugay ka ba didto kanos aga man mobalik dinhi. Unya miuyon ang hari nga mopauli ako sa Juda o gisultihan ko siya kung kanos ako mobalik. O gihangyo ko ang hari nga kung mahimo magsulat unta siya ngadto sa mga kadagkuan sa lalawigan sa tabok sa suba sa Euphrates aron tugutan ako nila pag-agi paingon sa Juda. Gihangyo ko usab ang hari nga sulatan usab niya si Asap ang magbalantay sa iyang lasang aron hatagan ako niyang mga kahoy nga magamit ko alang sa ganghaan sa templo sa pagpural sa syudad o pagtukod o balay nga akong kapuy-an. O gitugot sa hari ang akong gihangyo kaniya kay nag-uban man ang Dios kanako. So moambag ta dinhi sa verse 17 mga igsoon. Unya giingnan ko sila, nakita ninyo nga lisod ang atong kahimtang. Naguba ang syudad sa Jerusalem ug nangasunog ang mga ganghaan niini. Busa atong tukuron pag-usab ang mga kuta niini aron dili na kita maulawan. Gisuginlan ko sila sa kaluoy nga gipakita sa Dios kanako ug sa gisulti kanako sa hari. Ug miingon sila, hala, tana, sugdan ta dayon ang pag-ayo busa. Madasigon sila kaayo nga misugod pagtrabaho apan sa pagkasayon niini ni Sanballat nga taga Huron ug ni Tobias nga iyang sulugoon nga taga Amon ug ni Gesem nga taga Arabia gibugal-bugalan og gibiyay-biyay nila kami ug miingon sila unsa man kining inyong gibuhat buot ba niyo ipasabot nga musukol kamo sa hari. Gitubag ko sila uban sa tabang sa Dios nga anaa sa langit mulampos gayon kami niining among gibuhat apan kamo walay labot walay katungod ug walay mapaabot dinhi sa Jerusalem. Mag-ampo na. Hallelujah. Labing balaan, kamhanan, ug lagit no na mong amahan Ginoo ning tagna sa kabutagon. Salamat sa imong mga pulong o Dios sa pagpag himaya o Dios ay mo nang ipanalanginan. Panalangini Ginoo ang mga kasing kunahuna karon. Ablihi ang espirituhan mo sa labutan. Ang imong mga pulong padayon kining mutuhog ug masabtan og among ikinabuhi. Nining kalibutan na o Dios sama sa pagkinabuhi sa mga anak na sinimay. Salamat o Dios kani mo ang itugyan ihatag ang bagang mga pagpasalamat in Jesus. Amen. So, kinsa ni si Nehemiah? Who was Nehemiah? Nehemiah, sakto, usa siya ka minor prophet. Ano kang namay major prophet o na ako'y minor prophet? Dili mo makapangutana na sa inyong kabal. Ano gana? Ano kang naama na yung mga ingon anak diha sa Biblia na ay major o dunay minor, no? Mga propeta. Pero si Nehemiah, kung atong nakita ang iyang trabaho, anaa siya nagtrabaho sa usa ka hari. Dako siya nito siya trabaho kay nga naman he was a cupbearer. No? Tigtagay siya sa usa ka hari. No? Si Nehemiah mga igsoon,
Usa ni siya sa contemporary ni Ezra. Sabot mo? Si Nehemiah, usa ni siya sa mga contemporary ni Ezra. Meaning, kadungan ni sila ni Ezra. No? Contemporary meaning, kadungan. Dungan ni sila. Mo na ilang trabaho. Tukod o tig-rebuild. Mga igsoon. Si Ezra, kung atong tanaon, ang kinabuhi po ni Ezra, nagsalig rin siya sa Ginoo. Nagsalig rin siya sa gahom sa Ginoo. Amen. Amen. Dapat naman takusan ka na ito, magsalig na punta sa gahom sa Ginoo. No? Ingon daw sa aging Domingo, pwede man mangayo si Ezra o tapang gikan sa mga hari nga suod niya, sa mga nagkamayo, no? Sa mga sulugoon sa hari, pero wala buhatan ni Ezra tungod kay ang Ginoo nagauban niya. Amen. Nakita man niya nga kung ang Ginoo uban ako, umulabos ang Ginoo niya ni, dako kayo ni akong testimony. Dako kayo ni akong kadaugan. Pero karon ato nakita din si Nehemiah lahi. Nangayo siya sa hari, sulat nga hari tagay kung suwag kay nig-agi nang mga dapita supa sa Euphrates. Anang dapita mo agi ko man to basta bisan ka nang imong usa sa imong mga tigbantay sa dako kayong nasang nimo tutay suwat nga kung moagi ko na dapita mamutol ko niya kahoy tagaan ta ko niya gigamito na ko ba sa akong pagtukod og panay di ko na ko sa Juda sa Jerusalem unya sa suba sa Euphrates kay delikado na dapita pero gihatagan siya sa hari na naman iya mong giniklara mo to nagka-release ang hari kay tungod ang Ginoo nagauban mo niya. Amen. So taas kay na siya nga istorya mga igsoon nato nakita diri no. Lain na po na siya nga magtutukod nga kauban ni Ezra nga magtutukod og balay o templo sa atong buhi nga Dios. Nakita niya nga guba kaayo ang templo sa Ginoo nga igsoon. Kung ato nakita iya igsoon sinanina iyang gipangutana nga kumusta man ang mga tawo nga gikan sa ato ang pagkabihag. Mao lang gihapon. Gibugal-bugalan o gibiyay-biyay pa sila og maayo. Usahay kita moabot na sa atong kinabuhi ba nga one day kalit nga kabag-uhan sa atong kinabuhi. Dunay mga tawo nga mukalit na pud og biyay-biyay nimo. Mukalit og banaway nimo. Isay nakasuway na ingunan niya ang nahitabo na ni mga tawhana. Taga Jerusalem pero gibiyay-biyay og gisaway. Di ba? So nagpuyok nga walay kakayahan kini si Nehemiah. Walang-wala siya. Pero nakita niya kung dili niya buhaton kinsa man unya ang mutukod sa wall. Kinsa man unya ang mo-rebel sa wall of Jerusalem. Yun siya ako. Walay lain man nga tao nga mubaro. Siguro sa matag usa ka nato ang Ginoo mao nay gitinguha sa Ginoo ba sa matag usa ka nato. Nagpangita siya nato. Madugangan pa, no? Magkadaghan pa. Doon na siya gamiton, basin ang Ginoo mo ingon ba ikaw naman tato anak. Nagpaabot na jud ko sa imong confirmation. Pero sa Ezra abdik ayo. Aware siya sa presence ni Lord, aware siya sa espiritu ni Lord mga igsoon. So, tulo ni sila kabuk ang nakabalik mga igsoon si Jerubbaal, si Ezra, ug si Nehemiah. So, kini si Nehemiah ting tukod pag-usap, rebuilding, no? Rebuilding. Nehemiah was a broken-hearted over the ruined walls of Jerusalem. So, sakitan siya o maayo, nagtanaw. Dili mo bitaw sa ato, daghan man sa atong mga igsoon sa una ba nga, sa dili pa niingunan ni atong stage, bro, nakita na ko ba nga, nasakitan yun na sila sa una, sa atong stage na din nga, inisakay niya, mag-ampak, magtingog-tingog, murag nasakitan pa, doon ay burden, doon ay kabutaton. No? Salamat sa Ginoo nga doon natin mga kaigsuunan nga nitrabaho o nagkahiusa. No? Sa mga tao, tanan nga nagtrabaho, tanan nga may donate. Salamat kayo sa Ginoo ni anak. No? Murag si Nehemiah, si Brother Ruin, si Katkat niya, si Brother Patrick, mga kabatan-unan, sa uban nga naghatag og donation palit og simento.
Salamat kayo. No? Lahi ang tig-donate, lahi ang tig-trabaho. Amen. Amen. So salamat sa Ginoo niya na mga igsoon. So diri ato kung nakita si Nehemiah, nasakitan siya kay nakita niya nga kupa, ruin kayo ang wall sa Jerusalem mga igsoon. Gibiyaan ang katungdanan niya sa hari aron magtukod pag-usab sa wall sa Jerusalem. Di man ka ganito sa iyang trabaho, no? Kung ikaw pa siguro to, sa kadako nimo og posisyon sa hari, sa kadako nimo og sweldo ngadto nga iyang madawat monthly, imo lang biyaan ka. Aron lang magtukod ug wa kay madawdaw ug wa kay mapaabot. Ikaw ka ana igsoon. Ibutang sa imong kinabuhi ba nga ingon ani kasi ni Maya ako kahatunog. Tagaan ko nindot kayo nga posisyon pa. Naapa ba ka ko'y maayo kayong pangunahuna para sa Ginoo? Kasi siya, iyang magibiyaan ang iyang pagka tigtagay. Ang iyang trabaho isip usa ka cupbearer sa usa ka hari. Iyang gibiyaan aron na Diyo magtukod. Salamat sa Ginoo nga nagtuo ko nga ang matag usa ka nato gitawag ta sa Ginoo. Dili tao ang nagtawag kung dili Ginoo. Ibagot ta, siyempre ang Ginoo nagamit na sa instrumento nga kita maduol ta niya, no, makasimba ta niya, pinagi sa tao nga iyang gigamit. Siyempre, ingon bitaw amahan nga ingon sa Ginoo sa Kristo, sama nga ako pinadala sa Dios, ako usab magpadala kaninyo. Ingon si Ginoo sa Kristo na sa book of John. Di ba? Naamo na sa book of John, ingon siya nga ipadala usab kuta mo nining kalibutan na. So pero ingon siya kauban sa dako kayong promise nga naa ako magauban kaninyo hangtod sa katapusan sa kalibutan. I am with you always. Mo na promise sa Ginoo nga ubanan ta niya samtang kita manglakaw ta nga iso. Amen. So ang usa ka Kristohano nagkinahanglan og pagtukod pag-usab human sa iyang pagka backslide o pagkapildi. Kinahanglan gyud na sa matag usab po nato. Wa may tao nga gikan sa iyang pagkakristohanon, wa agi pagsulay, wa agi daghan kay mga pagsulay ni agi gyud na ang matag-usa nga naman diha man giagi gitest ang atong mga pagtuo ngadto sa atong buhi nga Dios. Kung abot ang mga pagsulay, paningkamot ug baro. Alagari ug maayo ang Ginoo. Amen. Amen ba? Amen. So, kung dili ta mo agi og pagsulay, nahog og ang atong pagkakristohan ng city pretty kayo. Di ba? Kanang kanang magsige lang. Kanang panaghoy. Murag way problema. Pero kung muagi ka ug mga pagsuway nagpasabot nga ang Ginoo nag-uban kanimo. Amen. Tanan nga mga Kristohanon nga miagi og pagsulay nagpasabot nga ang Ginoo natin. Naa nato mga igsoon. So how? Usa ka man how can we repair? Sama sa gibuhat ni Nehemiah. Doon ay tulog ang mga puntos nga atong makit-an karon ning tagna sa buntagon. We can rebuild through prayer. We can rebuild through confession of sin. We can rebuild through making new commitment. Una, we can rebuild through prayer. Matukod pagbalik pinaagi sa mga pag-ampo. In the book of Nehemiah chapter 1 verse 4 to 5, sa pagkadungog ko niini bilingkod ako og mihilang ug nagbagutan ako sa pipila ka adlaw. Nagpadayon ako sa pagpuasa ug pag-ampo ngadto sa Dios. Miingon ako, O Ginoo, nga Dios nga naa sa langit, gamhanan ka ug Dios nga gikahadlukan, matinumanon ka gayud sa kasabutan og nahigugma ka ni atong nahigugma kanimo og nagtuman sa imong kasubuan. Grabe si Nehemiah sa pagkadungog niya nga ang mga tao gidaog-daog og gibiay-biay og maayo og gilisod-lisod og maayo, nagtuo siya og doon na sila freedom, doon na gawas na sila. Pero nagkadungog siya og balita dili lalim sakit day kay pamalandungon. Kanang usa ka leader bitaw nga tagaan ka sa Ginoo ug taas, tagaan ka sa Ginoo ug buluhaton niya, makita nimo ba ang mga tawo nga gibiyay-biyay ug gilisod-lisod ug maayo. Di ba? Isip usa ka amahan, isip ka espirituhalong amahan, di ba? Mapilpod na imo. Nakita nato si Nehemiah naghilak siya.
Nagpuasa siya, nag-ampo siya. Ngadto sa atong buhi nga Dios mga igso. Ingon siya Ginoo ka nga matinumanon sa imong kasabutan ug nahigugma ka nato, nahigugma kanimo. So meaning to say mga igsoon, every great work of God can be traced to a kneeling figure. Pagkaanindot, nanugad ug nagikan sa pag-ampo ang mga buhat sa Diyos mga igsoon. Every great work of God mga igsoon sa atong tagsa-tagsa nga kinabuhi naggikan na sa mga pag-ampo. Amen. Uspon ako, no? Nagkadumog naman mo na dugay ng panahon. Diri sa simbahan, doon ako nitulo kaklase ng mga tao suot sa simbahan. Doon ay James, doon ay Peter, doon ay John. No? Ang James, Santiago, mo itong dili ganahan og samba kayo ng mga music. Isa may mga James diri. Kung magkabati mong samba kayo, aling umuga sa ilang music. Kung nag-experience ka na, aling umugan, si James ka igsoon. Kaya nga naman si James, usa siya katao nga gustong sulim, sige ampo. Sige ampo. May nampuon kay tanan. Masabi ba mo nga si James, pagkamatay niya, ikuha sa mga tao ang iyang patay lawas o gitanaw, tuhod, siko, tiin niya, ilang gitanaw kayo, grabe, haglawas sa litawhana eh. Bagka kayo kupal sa siko o sa tuhod. May nampuon kayo, hindi gusto pa na. Diri po sa mga Peter, kisa may mga Peter diri katong nindot, hilig kayo mga music. Kanang nindot kayo mga music ron, baga mga Planet Shakers. Pero sa mga James, sa baan sila, pero sa mga Peter, dili sa baan ng mga Peter, ano na mga batanon. Nabay mga Peter diri. Amen, naayo. Salamat sa Ginoo, no? Kamo na igsoon mga Peter, no? Doon na po'y ikatulo nga klase sa tao sa church. Kanang dili ganahan music, dili po ganahan ampo, pero hilig sangyaw sa pulong sa Ginoo. Muna siya si Juan. Si Juan. Tulog ka klase ng mga tao na nasa church. Si John, hilig ito siya og evangelism. Hilig ito siya og lakaw nga igsoon. Pero uspon ako, andag ko kay mga buhat ug mga lihok sa Ginoo mga igsoon na gikan sa mga pag-ampo ug pagpuasa. Amen. Amen ba? Di mo mutuan na mga igsoon ang mga dagko mga buhat sa atong buhi nga Dios. Even ngadto sa iyang mga disciples. Niingon ba nila mga disipulo niya, Ginoo, di man may kahimo ang imong gihimo. Unsa may imong sekreto? Ingon ang Ginoo, ang sekreto nako, wa ninyo makuha. Fasting and prayer. Mo na sekreto nako, fasting and prayer. Mao di ay. Mo to gihimo yung sa mga disipulo. Kaya nagsige mo po sila panambal, nagsige mo po sila ngadto, nagsige po sila evangelism, sige mo po sila sangyaw, pag sige nila sangyaw, nagkaino sila, di man may kapagawas sa gihimo sa atong master, itong Ginoo, nga musunod man dayon og kung say iyang isulti, gawas man dayon ang daotang espiritu na anang tawhana kung nigingon niya, gawas! Huwag kay katungod na magpuyo na anang lawas ha, gawas dayon. Pero hibuog sila ba kung sila di man, so nadugay ilang gihimo, testingan tani. Ato ni i-apply sa atong kinabuhi. Yun ang testingan. Nag-fasting sila, nag-ampo. Sa dihang nag-fasting sila o nagmainampoon sila dito. Nigawas ang kahong sa Ginoo. Nga naman, every time yun nga igsoon nga kung kita mag-fasting ta o magmainampoon ta, nga naman, hinihinay o patay sa espiritu sa atong buhay nga Diyos ang
unod-nun nga kinaiya. Hinahinay og patay. Sa diyang namatay na tong unod-nun sa imong kinabuhi, mo imibuli ang gahom sa Holy Spirit sa imong kinabuhi, makabuhat na ka sa gibuhat sa Ginoong Hesus. So atong nakita ang mga disipulo nasa Book of Acts, Ibig Peter, ang mga tao nga mga masakiton, magkadungog lang sila si Pedro ang sulugoon sa Ginoo, sulugoon ni Ginoong Kristo naa. Pagkadungog nila nga si Pedro muagi sa ilang dapit, ilang ibagawas nilang ilang mga masakiton. Tanawan mo sa Book of Acts chapter 5. Ilang ibagawas ang ilang mga masakiton. Nagtuo sila nga bisan kung muagi lang si Pedro sa among tungod, maigo lang mis anino ni Pedro, maayo mi. Tingman ka. Kayo. Mo ilang ipangayo. Bisan maigo lang sila sa anino ni Pedro, ayaw na sila. Tungod doon na sila pagtuo ng Igsoon. Tungod ilang ibuhat adunay pag-ampo o mga pagpuasa nga ilang himo sa ilang mga kinabuhi. Ato nang buhaton ng Igsoon. To God be all the glory mga Igsoon, no? Kung ato lang yun yung buhaton, ang Ginoo mahimaya sa itong kinabuhi dili. Amen. Diri abitaw. Nasaya naman siguro ang tanan sa pagpikat ng mga tabo nga natay si atubang sa barangay. Atubang na dito sa barangay. Dito sila si Ate Alpha, si Tubura, ang mga asawa. Ato na dito, ni Bumi nga, kalit magkausap ang atmosphere. Pag abot ito, ang opening, kalit malagingon pa sa ilo kami. Siyempre, ikaw, nagkalumog ka, word nga forgiveness, pa sa ilo ka. Ginismis na mo. Ginismis na mo, kay pag-ingon nila nga, pa sa ilo kami. So, ginismis na mo, huwag may maglangay. Ako na i-dismiss. Kaya pa sa ilo. Pero naingon ang taga-barangay. Ang inyo, naman ko inyo nga inyo silang isumunan. I-stop lang sila nga ako. Huwag problema, paamot rabi. Kinaanan mo ang tanan. Pero sila, pagkadungog na mo nga, naingon nga, pasaylo amin, iputol na yun ako. Isang mali. No? Nalagat tas Ginoo niya dito ka pasaylo. Dahil kay kuminaw, di ba? Amen ba? Dapat hibaw ka ng pasaylo. Kitang tanan, walay tao nga makasasana, walay perfecto nga tao niya ng kalibutan. Kasi okay lang to sila, magpadayon to sila. No? Ato to na, tubangon, di ba to na to sila, talikdan. So, sa ako nang ikaingon ninyo, ato ning buhaton kung atong gusto ta nga maka-experience sa milagro sa Ginoo nga Igsoon sa atong kinabuhi. Buhaton na to ang pagbuasa ug ampo mga Igsoon. Usbon ako, every great work of God can be traced to a kneeling figure mga Igsoon. Si Nehemiah naghilak siya og maayo. Dili kapugngan ba sa kadungog siya sa balikta nga di mao. So, pero lahi sa toa. Dako na tong kalipan nga nakadungog ta sa ilang mga pagsulti nga. Baby. Hapit na mo po ang Biyernes Santo. Ingon ba yung puno sa Ginoo? Pasaylo sila ang mati, wala sila mas kapalo. Sa ilang nagilang. So kita atong dayon ang atong buhi nga Dios. Diha sa iyang gugma ug sa iyang gahom. Amen. Daigo na to siya. Sa usa man nga pagdaig, simbahan na to siya. Pinagi sa mga alawiton, mga Igsoon. Bisan pagbati ka kay tingog mga Igsoon, basta imong kinasing-kasing nga pag-ampo o pagkanta o pagdayon nga to sa atong buhi nga Dios.
sama na sa usa ka mahumot nga insinso nga mga limyo ngadto sa langit. Amen. Kung sa man ang imong kanindot ug tingog, o kung sa man ang imong pagkamaayo, unya wa na makaabot dito sa langit. Usmuna ko, walay maayo nato dinhi kitang tanan, wala. Sa Jerusalem bitaw, sa Jordan, giingna bitaw si Felipe, giingna ni Nathaniel. Naa ba ko di maayo nga nagikan sa Jerusalem, Felipe? Naa. Ikaw ang makakita. Ako nakakita ko. Siya ang gisugilo nila ni Moses. Siya ang gipanulti nila sa mga propeta. Pag-atupang niya ni Jesus, nisulti ni Jesus, niingon niya Nathaniel, kaila lagi ka na ko. Kaila ko ni mo Nathaniel. Nay maayong tao nga nagikan sa Jerusalem. Sa imong paminaw, walay maayong tao, pero naa. In the book of John, chapter 1, verse 46. Chapter 1, verse 46. May maayo bagod nga nagikan sa Nazaret, amen. Nangutana si Nathaniel, dali diri og tan-awa mitubag si Felipe. May maayo bagod nga gikan sa Nazaret. Tan-aw siguro nila ba ganang Nazaret usa kaya mo ka lugar nga walang-wala, i-underestimate mga tao siguro diha ganang sinalikway, pero naa wa kabantay si Nathaniel. Bisan siya nahibaw-an ang daan sa Ginoo. Uspo na ko, si Nehemiah, he cries out, God's help mga igsoon for rebuilding. Ako, mag-aana ko sa mga magaling pinsa ng tawhana. Tabang pag yung nagto diri no. Kung salamat sa Ginoo nga doon na yun ito mga kaigsuunan, nagtuo ko wala na yun. Kadang ikan kaglakaw, kunya inikuli mo, balitaan na lang ka, pastor, human na. Salamat sa Ginoo niya. Nanay, mga kaigsuunan to, nga nang hinahinay, pabintal din mga igsuon. Salamat. Ang Ginoo, magapanalangin ka niya. Hinahinay. Kaya guwa pa, padong naman yun eh. Nyati kaya natin. Tugabi o dadon. Anak ko ba kanindot paminaw. Atuong ko wala na, naaba man yan. Mapagyas man ang pagtukod, pag-usap, apan mo patigbabaw yapon ang pag-ampo mga iso. Plans for rebuilding may fail, but prayer prevails. Ang pag-ampo mga isoon, mao yapon mo patigbabaw. Siyempre kita kung tawhanon, muhatag ta, muni na may time na mapakyas kita. Pero ang pag-ampo, mapatigbabaw yun. Hallelujah. Ang pag-ampo, maghatag nato og kalampusan bisan pas sa mga kalisdanan sa atong mga tagsa-tagsa nga kinabuhi. Mga iso. Kung mahimo kang magmainampuon ta mga isuon, i-protect mo ta sa Ginoo. Ano man doon ang tay communication, doon ang tay relasyon ngadto sa atong buhi nga Dios. Madungog man guna niya pirmi gud ang atong mga pag-ampo, ang atong mga dangoy-ngoy. Humok niya madunggan. Pero ngadto sa mga tao nga wala hiilhi sa Ginoo, mingon ang Ginoo sa usaman ninyo sampit nako. Di niyo ko kadingog ang inyong mga pag-ampo. Pero nga sa akong mga anak, nga sa mga nasakitan sa ilang mga kasing-kasing, doon lang akong kasing-kasing nila. Ikaduha, we can rebuild through confession of sin. So, chapter 1, verse 11 to 6. The book of Nehemiah. 6 to 11, I mean. Tanawa ako o patalinghugi ang pag-ampo nga sa adlaw o gabi gihimo ni ining imong alagad alang sa imong mga alagad ang katawhan sa Israel. Pasayloa in taon kami sa among mga sala kanimo. Dunay condition of sin. Mga igsoon na ayo na sila kapasayloan.
sa among mga sala kanimo. Ako ug ang ako mga katigulangan nakasala. Dautan kami mga binuhatan ug wala namo tumana ang mga sugo nga gihatag mo kanamo pinaagi sa imong alagad nga si Moses. Hinumdumi ang imong giingon kaniya, kung dili ka mo magpatinumanon pati buluagon ko kamo ngadto sa ubang katawhan. Apan kung mubalik kamo kanako ug tumano ninyo ang akong mga sugo, bisan pag magkatibulaag kamo ngadto sa layo kayong mga dapit, tigumon ko kamo ug dad-on ngadto sa dapit nga akong gipili diin adto kamo magsimba kanako. Imo silang mga alagad o katawhan nga imong giluwas pinaagi sa imong gahom. O Ginoo, pamatia ang pag-ampo ni imong alagad ug sa uban mong mga alagad nga nagpasidungog kanimo, itugot nga magmalampuson ako ni ining adlaw ug hinaot unta nga kahimutan ako sa hari. Siguro nga igsoon ato ning mahimo pod sa atong tagsa-tagsa ka mga kinabuhi. Mahimo ni nato we can reveal through confession of sin. Si Nehemia siya nang nanguna. Siya ang nangayo og kapasayloan para sa iyang mga katigulangan, mga katawhan sa Israel, kung sa may ilang mga binuhatan na dili maayo, nangayo siya og kapasayloan nga do. Pasaylo ako sa among mga sala nga nahimo. Dili mi angayan, dili mi takos. Ako ang mangayo og pasaylo alang kanila. Siya ang nagsugid og sala sa katawhan. Unya detalyado pud kayo ang pangayo ug kapasayloan ni Nehemia ngadto sa atong buhi nga Dios. In verse 6 ug 7, Tanawa ako patalampugi ang pag-ampo nga sa adlaw ug gabi gihimo nining imong alagad alang sa imong mga alagad. Alang kaniya ug sa iyang mga alagad sa atong buhi nga Dios ang katawhan sa Israel. Pasayloa, itawag kami sa among mga sala. Ako ug ang akong katigulangan ng kasala. So detalyado kayo, dunay details of confession, no? Pagsin mga igsoon. So yung ana yun na ato yung i-confess ang atong mga sala, ang atong mga hidden sin, bisan tuod ang atong mga higala, no? Atong mga mahal sa kinabuhi, wala kibaw nga doon na tayo ginahimo, nga dili maayo na sulod sa atong unahuna, pero ang Ginoo nakahibalo ni ana og nasayon ana igsoon. So kinahanglan yun na nga ato nang i-release. Ginoo, pasaylo ako, nakasala ako. Matubas nag-MC ganun na, pasaylo ami Ginoo sa among unahuna. Pasaylo ami Ginoo sa among mga binuhatan. Pasaylo ami sa among mga pinulungan. Kinusahay kita kung maabot ang panahon, di ba? Doon na ta sa panahon nga kalakot. Makabuhi tag mga istorya nga dili mao. Gawas to mga istoryahan nato nimo nato sa una ba? Di ba? Pero salamat sa Ginoo kay og sa mga bata ba dahil ka nang panlitik sa bakba na yun. Ikaw ba ka? Kasasaan ka. Ano, ang bakba di yun na ni mo mamalmal. Di yun na ni mo mapanton. Ang imong dila. Di yun na ni mo siya matudlogan. Matud pa sa James. Mas muna ko, isugid nila ang ilang mga sala. O details kayo ang pag-confess nila. So dinhi ato makita nga igsoon kung ato jud ay i-surrender, atong i-confess ngadto sa atong buhi nga Dios, adunay conviction ug dunay mo result, no? Gawas ang gahom sa Holy Spirit sa atong kinabuhi. Amen. Gawas nga naman. Imo na magipagawas ang daotan. Nga na sa imong kasing-kasing, ang imong kaligot-got, ang imong kapungot, no? Tanaw ka sa imong igsoon nga dili maayo, nagunahuna ka daotan niya. Sa diyang imo nagipagawas igsoon, mupuli ang gahom sa Holy Spirit, ang gahom sa balang Espiritu Santo na ani. Doon na kay compassion, doon na kay kaluoy ni anang tawanan. Kana bitaw magtan-aw ka ba, makaingon ka ba sa una ba nga giruaw ang tawanan ay. Nya karon dili na hambog ang imong malitom niya. Duya ang tawanan. Ana ba? Doon na kay compassion. Doon na kay kaluoy.
Ngano man, wa na ka magtan-aw, wa na ka mag-after unsa na siya imong gitan-aw ang iyan kalag. Amen. Dapat ingon ana naton tinan-awan ito sa uban ang iyan kalag. Ano nagtan-aw sa iyang ano nagtan-aw kay posible nga gigamit na sa kaway para ikaw ma-distract. Focus lang ato sa atong buhi nga Dios. Ngano man, once ang ato nang buhaton nga igsoon nagpasabot na atong gi-recognize ang gugma sa Ginoo ang iyang grasya. Amen. We recognize God's grace and God's love mga igsoon. Basta ato nang buhaton, atong confess ang atong mga sala, atong giila, atong gi-recognize sa tinud-anay ang gugma sa Dios ug ang grasya sa atong buhi nga Dios. Kaya kung wala ang grace ug ang gugma sa atong buhi nga Dios, magabuhat na ta sa ingon ana. It is by grace we have been saved through faith. Grasya lang. Tungod sa gugma sa Dios. Ngano nakahimo ta ni ana? Makabay, mamalandong itagungan mo ka, no? Nganong nabuhat ka tunang mo, no? Ano, nakaingon ka diyan, sige, putlon tani. Hindi, bayan to lalim. Bukato. Daghano, tulong siya ito, upat na klase ang among pahamtang nila. Tinuot man nga na amin, natin ebidensya. Bukat yun to. Ano man? Naik ko sa ito. Sama sa dito. Sa dihang kita ngayon at pasaylo nga ito sa itong buhay ng Diyos ng Ikso. Muna ko, nagpasabot na nga atong giila ang grasya ug ang gugma sa itong buhay ng Diyos. Ani ang kanan. Amen. Tugon na sa grace ng Ikso. Pag humana anak mga igsoon, ato yung sugdan po ang pag-claim sa mga promises sa Ginoo mga igsoon. Sa maninimaya. Sa dihang human nila i-recognize ang gugma o ang gahom sa Ginoo mga igsoon o ang grasya. Nagsugod yung sinimaya sa pag-claim sa saad sa Diyos. Nga naman, limpyo na ang iyang huna-huna, ang iyang kasing-kasing. Dili na hugaw. Sudo na siya katungod nga mong claim sa mga saad sa Ginoo. Doon na natin katungod, anak mga igsoon nga mong claim. Ano man, ato naman gilimpyuhan through sa atong pag-confess sa atong mga tagsa-tagsa ka mga sala mga igsoon. Like Isaiah. His confession. Diba? In the book of Isaiah, chapter 6, verses 1 to 8. Sa tuig nga namatay si Hari Osias, nakita ko ang Ginoo nga naglingkod sa usa ka trono, habog ug mahimayaon ang iyang bisti, milukop sa templo. Sa ibabaw niya nagbarog ang mga serapin, may unong kapako, sa matag usa kanila gitabunan nila ang ilang naong, sa duha nila kapako. Sa duha nila kapako. Sino to? Samtang ang lain pang duha pagkapako gigamit nila sa paglupad, miingon sila sa usag-usa. Balaan, balaan, balaan ang Ginoo nga labing gamhanan. Nalukop ang tibuok yuta sa iyang himaya, ug ang mga sukaranan sa templo natay-og tungod sa kagahom sa ilang tingog, ug napuno sa aso ang templo, ug miingon ako, pagkaalaot ko, wala ako'y paglaom kay daotan ang mga pulong nga mugula sa ako mga ngabil ug nagpuyo ako taliwala sa katawhan kansa mga pulong daotan. Apan nakita ko ang hari, ang Ginoo nga labing gamhanan. Unya milupad padulong kanako ang usa sa mga serapin nga nagdalag baga nga gikuha niya pinaagi kumpit gikan sa halaran. Gipadapat niya kini sa akong ngabil ug miingon siya, nakatandog kini sa imong ngabil busa, wala ka na sala, gipasaylo ka na. Verse 8. Unya nabati ko ang tingog sa Ginoo nga nag-ingon, kinsa may akong ipadala, kinsa man ang muadto alang kanamo, busa miingon ako, ania ako.
ipadala ako. Ingon ang Ginoo, kinsa may akong ipadala? Karon diha igsoon wa ka makonviksyon ni ani ang pulos Ginoo, kinsa may akong ipadala? Ang sa tinud-anay mga igsoon si Jesus Christ ni iyang gidawat, here I am Lord, send me. Si Jesus Christ, ako ipadala Ginoo sa kalibutan. Andam ako. Ako isapir akong lawas. Andam ako ibuhis ang akong kinabuhi para sa daghang mga tao. Si Jesus Christ naa maghaputan ni anak sama ni Ginoong Kristo nga andam ibuhis bisan mismo ang iyang kinabuhi, bisan og malunusan siya sa iyang kinabuhi, andam siya bisan pagkamatayon ang kapalit para lang sa daghan nga maluwas. Amen ba? Hallelujah. Confession of sin. Ikatulo, we can reveal through making new commitments. Magtukod pag-usap pinaagi sa paghatag og mga pagsalig, pagsaad ngadto sa atong buhi nga Dios mga igsoon. Ubangon ta, tukuron na to pag-usap. Ang mga buhat sa kaaway nga ilang giguba, no, ang atong maayong relasyon sa Ginoo kaniadto. Atong pangayon sa atong buhi nga Dios, Lord, ibalik ang among commitment. Siguro ikaw nakalimot na kasi imong panaan nito sa Ginoo, pero ang Ginoo wala makalimot na igsoon. Amen. Nakaibaw siya sa imong gipanaan ngadto niya. Kibalo siya na. Gusto sa Dios intag na sa kabuntagon, nga kanang imong commitment karon, imo na karong i-renew karong adlaw. Lord, gusto ko Ginoo nga ma-renew din ako ang akong commitment, diha nimo ang akong saad, diha kanimo nga ako mga lagad ug muday, musimba diha sa imong gamhanang Panginoon. Paabot na sa Ginoo igsoon intag na sa kabuntagon. Diha sa imong mga gapil, diha sa imong dila, sa imong papa nga mugawas. Ang Lord, akong i-renew ang akong commitment. Itong pangayon, Lord, hakit kayo rin ako. Kung sinihimayad ako kayong challenge sa iyang kinabuhi, igsoon, nga iyang ibiyaan ang iyang pagkakabirir, tungod lang ang pagtukod sa Jerusalem. Unsa pagkakita? Kung kayang gitugyan ni Abraham ang iyang Isaac, kita dili nato kaya. Igsoon, usbon ako. Unsa may mga Isaac nato sa atong mga kinabuhi karon. Nibot ako ipasabot kanang pinakabug-at nimo karon ba? Kanang pinakamahal nimo karon nga nasa imong kinabuhi. Mo na pangayoon sa Ginoo, andam ka na nimo ihatag niya. Lord, kita ka Ginoo. Kita nimo ang ilang commitment. Pinakabug-at ni Abraham ang iyang anak na si Isaac, ang nag-iisang anak. Diba? Nakaingon siya nga Lord, kung kita ka anak ni karon imong kuwaon, kalain po. Yung ingon ka nga imong kung hatagan o daghan kayo, bahandi. Kaysa una, wabang to siya anak niya. Kaysa may mga panunod. Kining akong sulugoon. Dili na na. Hingkan yun sa imong unod. Unya karon nga na ako'y anak, imong pangayoon, imong kuwaon. Usahay si Lord mga igsoon, ingon ana, ang pinakabug-at nimo ba, ang pinakamahal nimo, usahay singitan ka ni Lord, dapigan ka ni Lord ha ba? Usahay ligsan ka ni Lord, ana napita ba? Kini mo ni Ginoo na gyud niya. Suwayan ako. Suwayanin ako dito hana, suwayanin ako akong anak. Kung tinuod ba yun nga ako ang iyang higugma o ang iyang trabaho. Usahay ingon ana si Lord. Mo-test na to. Yan naman, the Lord gave it and the Lord take it away. Ginoo mo hatag, ang Ginoo ra puno ang magbawi. Di ba? Ano na yung gipamulong? Kung sa may isaak nimo sa imong kinabuhi, igsoon,
Sama ni Nehemia ang iyang Isaak, ang iyang pagkakabirer. Iyang italikdan. Kaya nagtukod og templo sa Ginoo. Nindot ang iyang kinabuhi dito sa palasyo. Walay mo BI-BI niya. Walay mo pasipala niya nga tog sakit nga mga istorya. Pero sa dihang nangalagad na siya sa Ginoo, nakadungog na inoon sa mga pait o mga sakit nga mga istoryahan. Kaya ka na nato. Kaya na nato uban sa mga commitment saan nga to sa atong buhi ng Diyos. Amen. This was a commitment linked to a challenge, mga iso. Dako kaya na nga challenge sa matag usa ka nato i-challenge gyud ta sa Ginoo ni ani. Ang commitment kauban ang dako kayo nga hagit sa usad usa sa atong pagpalagad sa atong buhi ng Diyos. Walay commitment, walay hagit nga mahitabo kundi nato i-challenge ang atong kinabuhi ato sa atong buhi ng Diyos. Atong pangayoon sa Ginoo ang pinaka-the best. Kung sa may mga critics nga madungog nimo diha sa palibot, never mind na na. Amen. Ano na nagtagda? Kaya mo nagtagdon, ikaw nga po'y maluya. Kung sa mga critics, di ba? Sagdi na na. I-disregard na lang na ka ng mga critics yung nasa palibot. Kung bisa pag magbuhat kag maayo, bisa ikaw siguro, buhat kag maayo diha, pero pagitaan na lang kag sabot. Nga na kay mystic, na kay simpian, simple. Wala may tao nga tanong, wala may tao nga perfecto. Naa ang matag-usa ka na to. Doon ay mga apat ang usag-usa ka na to. So, i-disregard na lang ilang mga critics. Diba? Kay panahon na ron nato mga igsoon sa pag-renew sa atong commitment ngadto sa atong buhi nga Dios. Panahon na ron sa atong commitment nga atong i-renew. Atong pangayoon sa Ginoo, Lord, kung nahimo kong careless sa unang panahon, tabangi ko Ginoo. Nandili na ko mahimong careless ka. Magkasugapon na ko, makahimo na ko uban sa imong grasya ug gugma ug kahong. Kaya kung wala na, wala ang tayo mahimo ko. Apart from Him, we can do nothing. Apart from Him, we have no good thing. Naputin mo man. Mula siya. So, kinitanan nga, niya na to, nagagigkan ni kaniya, mga igso. Pagkigsaan ang yung taniya. Anaa kaniya ang tanan nga itong gikinahanglan. He's the source of everything. Napakyas mo ta sa una, barok. Paningkamuti. Nga ang Ginoo mahimuot ug mahimaya sa imong kinabuhi karon. Sulti ang pagkapakyas ug ihatag karon ang imong kinabuhi, ang imong pagbalik ngadto sa atong buhi nga Dios. Amen. Amen. Ginoo, ani ako. Here I am, Lord. Ni ako Ginoo, akong ihalad kanimo as a living sacrifice, holy and pleasing to you. Buhi nga halad. Kanang makapahimuot sa atong buhi nga Dios. So, pangayo sa atong buhi nga Dios. Kanang usa ka kanang mga limyon bitaw. Sa kahumot. Sama sa usa ka insenso. Ang atong tagsa-tagsa ka kinabuhi nga tuloy. Marugta. Isuod. Usbon ko atong pamanandungan karon mga igsoon. Ulong sa atong buhi nga Diyos. Gusto sa Diyos sa imong pagbarog karon ang imong commitment ibangayo sa Ginoo Kristo. Ang imong commitment, ang imong pakigsaan niya nandugay na ngayong panahon na siguro ikaw nakalimot na pero ang Ginoo nagpaabot ra niya na igsoon imong gawas na pagbalik sa imong pagpaka. Samtang nagabarog ka karon na igsoon pakigsaan sa Ginoo sama sa gihimo ni Nehemia.
sakto ang atong kasing-kasing igsoon. Adunay pagsalig nga makatukod pag-usab atong buhaton. Makatukod pag-usab silgro nga Lord, kung imo kong hatagan og laing higayon, makalid og lain pagkatawa, makalid og mga silgro, makadala og mga Bible study. Ginoo, akong ipangayon imo nga imo tang i-renew, imo tang ibalik ang anointing, ang dihog sa una. Every time nga kami mo nulti ato sa uban, Lord, aduna untay pulong nga mohikap sa ilang kasing-kasing, sa ilang hunahuna sa mga tao nga makadungog Ginoo sa imong mga pulong. Igsoon kung kita mo tuo o musunod lang kita sa pulong sa atong buhay nga Diyos, siya mag-prosper ka na to. Nagaingon siya sa Nehemiah chapter 2 verse 20. Itubag ko sila uban sa tabang sa Dios nga anaa sa langit. Mulampos gayud kami niining among gibuhat apan kamo walay labot, walay katungod, ug walay mapaabot dinhi sa Jerusalem. Yung ingon ang pulong sa tumbuhi ng Diyos. God of heaven, He will prosper us. Walay naggaduha ni atong gigrupuha. Sa panahon ni Nehemiah, sa iyang grupo, walay nakita niya nga tao nga nagduha-duha, kundi ang tanan nagkahiusa. Sa ato asad nga bundok karon mga igsoon, dapat walay magduha-duha sa atong bundok karon. Atong pangayoon ang atong paningkamutan, ang pagduol nito sa atong buhay ng Diyos. Ang tanan nagkahiusa sila upang sa dako kayo nga pagtuo ug mipadayon sila sa pagpangalagan sa atong buhay ng Diyos. God is always up to the top of vision. Ang Ginoo nagtanaw sa tanang mga panghitabo ni aning kalibutan. In the book of 2 Chronicles chapter 16 verse 9a, ang Ginoo kanunay nagtan-aw sa tibuok kalibutan aron pagpaila sa iyang gahom ni atong nagsalig kaniya sa hingpit. Katong nagsalig sa Dios sa hingpit, kanunay nagtan-aw ang mata sa Ginoo na kalibutan. The eyes of the Lord are in every place, keeping watch the evil and the good. In the book of Proverbs chapter 15 verse 3. Tanaw siya, dautan man tag mga binuhatan, maayo man tag mga binuhatan ng Ginoo nagtanaw ni Moises. Nagapanalangin siya kanimo karon Moises. Sa tanan nimong pagabuhaton ang Ginoo nagauban ug magapanalangin kanimo. Kung nagauban siya ni Nehemiah, I'm sure ang Ginoo nagauban usab ka nato Moises. Andam ka ba karon nga dawaton ang hagit, ang imbitasyon sa pagtukod pag-usap? The decision is yours, brothers and sisters. Father God in heaven, Lord, thank you, God, this wonderful opportunity in this great morning, God. Hatag sa matag usagan mo, amo kang masidugan at pasalamatan sa imong mga pulong mo Diyos, sama sa imong anak Ginoo God nga si Nehemiah. Wala siya ilaing ipataas kundi ang imong gahom, ang imong hukma o Diyos nga nagmilagro ka kanila ug bisan sa among kinabuhi karon o Diyos nagmilagro ka usab mo Diyos. Salamat naman sa imong mga pulong padayong ka magapanalangin sa imong mga anak kaniya karon ug ang imong mga pulong nga imo nang gipanalanginan amo kang pasidunggan aning tanan ug kanimo ang tanan dungog himaya ug mga pagpasalamat in Jesus Christ. Amen. Ito ang taga sa masipagpag.